Good morning mga kapatid. This is the day that the Lord has made. At dapat tayo ay maging masaya. Therefore, my heart will be glad, yun ang sabi ng Panginoon. Scripture reading tayo, dapat parati tayo nakangiti, parati tayo may kumpiyansa sa Panginoon. Sa simula't simula pa lang, pagbungad ng ating mga mata. At ito'y dumilat, manalangin ka, magpasalamat ka. Ngayon, sa panahon na medyo nagkakaroon ng problema, magpasalamat ka pa rin. All these things, all circumstances. Si David, kung maaalala natin sa ating mabuting balita, si Haring David ay dumaan din sa napakarami niyang problema. At ito ang ating scripture reading sa ngayon, at paborito ito ng lahat. Ang Book of Psalms. Babasahin ko po ito sa Amplified Version pa rin. Psalms 23, awit 23. Kayo po na meron ng hawak na Biblia, ay sabay-sabay po nating basahin. Ito na, a Psalm of David, the Psalm of the Good Shepherd. Yahweh is my shepherd. I shall lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and loving kindness shall follow me all the days of my life, and I will dwell in Yahweh's house forever. Let us pray. Father God, we thank you, O Lord. We thank you for your loving kindness. We thank you for the life that you have given to us. But before anything else, Lord God, we come to you with humble hearts, asking for your forgiveness, O Lord. If we have hurt somebody, O Lord, kung kami man ay may nasaktan sa isip, sa salita at sa gawa, kayo na po ang magpatawad sa amin. For you have said that you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all of our iniquities. Father, right here, right now, right at this moment, we lift up to you all of our leaders, O Lord, as we ask for your forgiveness from them. We ask, O Lord God, that you guide these leaders of us, our president down to the lowest ranks. Sila po na nangunguna upang kami ay maitawid sa ganitong sitwasyon. Kami po ay nagpapasalamat sa kalakasan na ipinagkakalob mo sa kanila. Karunungan na mula lang sa iyong trono, O Diyos. Salamat po sa iyong guidance at salamat po sa iyong pagmamahal sa amin na muli. Parati nyo kaming itinataguyod. Idinidireksyon kami sa tama. Kung kami man ay nagkakaroon ng mga agam-agam sa buhay, huwag lang namin kalilimutan na tumingala at tumingin sa iyo. Manalangin at maging tapat. Ikaw na aming pastol. Ikaw ang parating sumusubaybay sa amin. Kung minsan kami nagkakamali, nandun kayo upang kami ay ituwid. Kami po ay patuloy na sasamba, patuloy na magmamahal, patuloy na magbibigay ng papuri sa iyo. Dahil ikaw ang mabuting pastol at hindi mo kami pababayaan. At doon pa lang, Ama, kami ay lubus-lubusan ng nagpapasalamat. We will try to endure to the end, Lord God, and be faithful to you. Thank you, O Lord, for all of your blessings. Thank you, O Lord, for this life. And this we humbly pray. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit. Amen and amen.
Isang magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa ating online service. Ngayon po inaanyayahan ko kayo na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Let's continue to worship our God.
Magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Tayo na naman po ay makikinig ng mensahe ng Panginoon sa ating pananambahan. At sa umaga pong ito, ang mensahe, titulo ng ating papakinggan ay Remember Who You Are. O alalahanin mo kung sino ka. Noong 2008 po, ako'y may nabasang vlog. Ang sabi, ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Matindi, ano mga kapatid? Parang yung thought nung salita na yon, one time, na dapat i-enjoy mo yung buhay mo. Dahil ito ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Para rin po itong YOLO. You only live once. Minsan lamang po daw tayo mabuhay at kailangan sa minsang iyon, sulitin natin ang buhay na iyon. Sa akin pong panunood nung ECQ, marami po mga pelikula ang aking napanood at isa po sa tumatak sa akin, although matagal na ito, yung pelikula po ni Rudy Fernandez, way back 1984-85 yata yon, Kahit Ako'y Lupa. May situation po dun sa movie na yon na yung first time nilang isama si Rudy Fernandez dun sa pang-hold up kasi tinuturuan siya ng masama. Nakuha nila yung kanilang pakay. Na-hold up nila yung bangko, nakuha nila yung pera, subalit yung kasama niya, tinamaan at nakatakas sila, pero naghihingalo na yung kasama niya. Ang sabi nung kasama niya sa kanya, Rosano, itakbo mo yung pera. Gamitin mo. Tikman mo. Ang lahat-lahat, magpakasaya ka. Sabi nung kasama nilang babae, kasi tatlo sila sa sasakyan, itong si Tatang, mamamatay na nga kung ano-ano pa ang sinasabi kay Rosano. Mga kapatid at mga kaibigan, nakakalungkot po kung ganun ang daraanan o sa ganun lamang mauubos ang buhay ng isang tao. This morning's proposition, there are 4. Number 1, who are we? Number 2, what is our soul? Number 3, why it is important? And lastly, why our souls matter. Bakit na ma-matter ang ating kaluluwa, mga kapatid? Mark chapter 8, verse 35 to 36. Ganito po ang sabi, whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Sa ibang version, and lose his soul. Dito po sa book ni Mark, Jesus confronted us with the 4 realities about our souls. Number 1, our soul is of great value. Number 2, our soul can be lost. Number 3, our soul can be saved. And number 4, our soul should be cared for and nourished. Yung una, mga kapatid,
our soul is of great value. Dahil sa comparison doon sa Mark na sinasabi, aanhin mo ang buong mundo kung mawawala mo naman ang sarili mong buhay. That is so great a value na ikukumpara mo ang yaman sa mundo sa isang kaluluwa. Mas importante ang kaluluwa. Sa mga sumusunod, malalaman po natin ito, mga kapatid. This morning, I'll give you 5 reminders why it is important or why our souls matter. Letter A, or number 1, our soul is breathed into us by God. Genesis 2:7. The Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. So our souls is a breath from God. Kaya priceless iyon. It's so great of value. There are 2 stages, mga kapatid, dito sa pag-form sa atin. First stage, when God formed us from the dust. Kaya ang sabi ni Solomon, parehas ang hayop at tao dahil pupunta sila sa alabok. True enough. Pero yung second stage ng pagkalalang, ito po, breathed us into his nostrils and became a living creature. Doon lumamang, doon naiiba ang tao. We became a living creature. Kaya nga, when we had that breath from God, we know what's good and what's right. We know how to enjoy God because we know Him. Yung mga hayop, hindi po nila alam yun. Because the God that breathed us, that makes us in His likeness. Yun yung sinasabi po na we are created by His own image. Letter B, or number 2, our soul is the source of our achievement. James chapter 2, verse 26 says, the body apart from the spirit is dead. Ang katawan daw, kapag wala ang espiritu, ay patay. Wala siyang nagagawa or magagawa. Meaning that soul within us is a source of our achievement. Kaya nga, di ba, may nakikita po tayo mga paintings, ang gaganda, lalo na nung panahon ng Renaissance. Mayroong mga music na ang gaganda. Mayroong mga pelikulang magaganda, mga disenyo ng mga building na magaganda. These are masterpieces. And it came from our soul. Yung masterpiece na yun. So, sa mga nag-gym po, why they go to gym? Why they go to gym? Kasi gusto nilang maging fit. Gusto nila yung nasa ayos yung kanilang pangatawan. Di po ba sa Facebook nakikita natin yung page na LCIF or Low Carb Intermittent Fasting? Yun po ay pagdadiet kung paano ka bababa ang kilo mo o paano ka papayat kung ikaw ay overweight. Pero magagawa mo lamang po iyon kung may desire ka na umpisahan at ituloy hanggang maklaim mo yung gusto mong weight. Meaning, wala pong magagawa
yung ating sarili, kung yung soul natin, hindi siya magsasacrifice kung paano siya papayat. It means our soul gives us direction to our bodies. Siya yung nagbibigay ng direksyon saan tayo patungo. Yung ating soul. And as we achieve all of it, you can be knowledgeable or knowing, you can know that it is by your soul. Letter C, or number 3. Our soul is the cause when we fall to sin. Ang ating kaluluwa daw ay may dahilan kung or kapag tayo bumabagsak sa pagkakasala. James chapter 1 verse 14. Ganito po ang sabi. James chapter 1. Each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Alam niyo po, this verse is one of the most important verses in the Bible regarding temptation. James explains it so well that when he says, each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Our soul is the cause when we fall to sin. And temptations in the world is in the world. Kaya nga sinasabi sa atin sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17 na huwag kayong iibig sa mundo o dun sa nasa loob nito. Do not love the world and what's in it. Bakit? Kasi ang tao iniiwas ng Diyos na mag-stick sa Kanya yung desire na nakikita niya sa mundo. Naalala ko tuloy yung kanta ni Eva Eugenio. Sabi, "O tukso, layuan mo ako." But in reality, hindi lalayo ang tukso, mga kapatid. Winaringan na tayo ni John about it. Ang dapat gawin ng isang mananampalataya o isang Kristiyano, siya dapat ang lumayo dun sa tukso and not the other way around. Dahil lalapit at lalapit iyan sa atin dahil we are living in the world. Number 4, our soul will last forever. Matthew 10, verse 28 says, "Do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul." Huwag daw tayong matakot doon sa pumapatay sa katawan, pero hindi nakakapatay ng kaluluwa. Meaning, our soul is forever. Our life had a beginning. Yung buhay natin, yung kaluluwa natin, mayroon siyang simula. But it does not have an end. Wala po siyang katapusan. One day, we will all die and we will become dust. Magigialabok tayo. We have a soul. Hindi natin nakikita, hindi natin nahahawakan, pero nasa atin. Kaya nga pwede po natin itong pagandahin, yung soul natin. Magkaminsan, mas nagiging priority ng tao pagandahin yung body.
But the body will someday return to dust. And the soul that sometimes people neglects is the one that will live forever. At yan ang kakausapin ng Diyos pagdating ng panahon. Kaya nga may narinig po tayo mga kapatid na mga quotations or quotes, sabi, "You have a beautiful soul." Paano niya nakita na maganda yung kaluluwa ng isang kausap niya? Dahil nagmamaterialize iyon sa kanyang outward virtues or characters. Nasa characteristic po natin yung soul natin. Doon natin mapapaganda yung soul na may forever. So, kumusta po ang ating mga kaluluwa, mga kapatid? Is it beautiful inside? Inside out? Maaring tumingin po tayo sa salamin, mga kapatid. Kausapin natin yung soul natin. Pwede nating sabihin, pagdating ng panahon, babalik ka sa Diyos. Is it beautiful? Nung ibinigay sa'yo yan, so beautiful. Pagbalik kaya, can we see God eyes to eyes and say, "Ito po, Panginoon, yung pinahiram niyong buhay. Maganda pa rin after 70 years niyong pinahiram. Maganda pa rin after 50 years niyong ipinahiram sa akin." Kumusta po, mga kapatid? Our soul is immortal and it is eternal. Panghuli, mga kapatid, letter E. Why our soul matters? Our soul will experience everlasting joy or misery. Yung atin daw kaluluwa ay makakaranas ng panghabang buhay na saya o galak, o panghabang buhay na kapigatian o kalungkutan. Luke chapter 16, verse 22 to 23. We will go back to Lazarus and the rich man. It says here, "The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side." Balikan po natin bago sila mamatay, mga kapatid. Si rich man, nabubuhay siya sa karangyaan. Nakukuha niya lahat ng gusto niya. He lived in extravagant life, eka nga. Pero si Lazarus, kung ganun ang buhay natin na napakahirap, pumupulot ka lang ng mga nahuhulog sa kama, sa lamesa ng mayayaman para may ipasok ka sa iyong tiyan. Nobody will care for you in this life. Kaya nga dito sa verse na ito, sa 22, "The poor man died and was carried by the angels. The rich man also died and was buried." May difference po dito, mga kapatid. Yung poor man namatay, hindi sinabi rito kung siya ay inilibing. Maaring dahil sa wala nang nakakakilala sa kanya. Namatay na lang siya ng pagganon. Pero itong mayaman, dahil he is rich, nakaranas siya ng maayos na libing. Maaring nagkaroon pa ng
party sa kanila, Thanksgiving, dahil imbitado ang lahat ng mga kaibigan na mayayaman. Maaring isinakay siya sa magandang karwahe ng punerarya, or maaring siya inilibing sa isang napakalaki o mamahaling sementeryo, o maaring ito ay mausoleo. Meaning, the people here on earth will remember the rich man. Why? Alam nila kung saan siya nakalibing. Alam nila kung ano yung kanyang property dun sa libingan na yon. But Lazarus, wala siguro makakapansin sa kanya kung saan siya inilibing. Who cares? He was so poor. Naalala ko lang po mga kapatid, nung bago po mag-ACQ, namamasada po ako ng Grab. May nagpahatid po sa akin 2 nurse sa Heritage Park sa Taguig. Sa Waze po, makikita papunta ron. Pero pagpasok mo pala ron, napakalawak na. Mawawala ka na. Meron siya mga streets. Yung Waze po, yung map na ginagamit, hindi niya na alam kung saan pupunta. Hindi rin alam ng 2 nurse kung saan kami pupunta. Biniro ko nga sila, magtanong kayo para hindi tayo mawala. Sabi nung isa, paano kuya kayo magtatanong? Patay na lahat itong mga to. Oo nga naman. Doon ko na-realize mga kapatid, habang binabaybay namin yung kahabaan ng Heritage Park, naglalaki ang mga mausoleo, naglalaki ang mga lote ng mga mayayaman, at masasabi mo, napili lang yung nakalibing doon. Bumalik sa aking alaala itong kwento ni Lazarus. Hindi ka qualified kahit patay ka na mailibing sa ganong lugar. Why? Kulang ka sa pambayad dun sa lote na yon. At ang mayaman, makakaranas siyang malibing sa ganong kalaki o karangyang sementeryo. Ito po ang point ko mga kapatid. Death takes life from the body, but not the soul. Yung kamatayan, ang kukunin niya yung katawan. Yun yung magiging alabok. Pero nakita natin sa kwentong ito, bagamat ganun ang nangyari dun sa poor man, siya ay kineri, binuhat na maanghel. Yung rich man, bagamat mayaman, nailibing ng maayos, pero naghihirap sa Hades. Brothers and sisters, may 2 lamang po tayong pupuntahan sa ating buhay. 2 lamang ang pupuntahan ng ating kaluluwa. One place is a place of great joy, and the other is a place of torment, paghihirap. Sabi nga sa Matthew 13:42, it is a place of weeping and gnashing of teeth. Doon daw yung lugar na kung saan yung nagngangalit ng mga ngipin na sa hirap. That is one place na pupuntahan ng isang kaluluwa. Why our souls matters? Habang dumadaan po ang buhay natin sa mundong ito mga kapatid, we should know who we are. We should remember who we are. Maaring makalimot tayo dahil dun sa buhay natin na tinatamasa ngayon dito sa mundo. Maaring nakakaangat tayo,
maaring maganda ang posisyon natin sa trabaho, maaring malaki ang ipon natin sa bangko. But God always reminds us, para hindi tayo maligaw, do not love the world and everything in it. This morning, mga kapatid, may we learn this message that there is a heaven to pursue and a hell to avoid. Dalawa lang. Meron tayong dapat makamit na langit na bayan. O meron tayong impyerno na iiwasan. Kaya importante, mga kapatid, we have to remember who we are. Last verse, mga kapatid, Hebrews 9:27. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Makikita po natin dito, mga kapatid, darating ang panahon, mayroon tayong judgment na haharapin sa Panginoon. And our soul will respond to it. Yung ating kaluluwa ang magsusulit dito. Let us remember who we are. Lastly, allow me to end this saying, aanhin mo ang panandaliang sarap kung habang buhay na paghihirap naman ang katapat. Remember who we are. God bless, mga kapatid na nakikinig ng salita ng Panginoon. Let us all pray. O Diyos, muli marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, O Diyos, dahil pinapahiram niyo kami ng buhay. Pinapahiram niyo po kami ng Espiritu, O Diyos. Subalit, Panginoon, tulungan niyo nawa kami na hindi maligaw. Bagkus makita po namin at manatili sa tamang daan, Panginoon, na kung saan doon ka namin makikita pagdating ng panahon. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakikinig, ang aming mga kapatid, Panginoon, na nasa iba't ibang lugar. Dalangin po namin, Panginoon, na makilala namin kung sino talaga kami at ano ang composition namin na galing sa inyo. Patuloy niyo po kaming ingatan at gabayan. This we ask of you through Christ our Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay nasa bahagi na ng dulang ng Panginoon, kaya ihanda po natin ang ating mga sarili at pakinggan po natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo.
Pagpapala ang siyang sumaatin sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na siyang nagbigay ng pag-asa sa amin, maraming salamat, Panginoon. Sa oras na ito, kami po ay muling makikibahagi sa dulang ng aming Panginoon, na kung saan ay sinabi niya na gawin namin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Kaya narito kami, O Diyos, upang patuloy na sariwain ang Kanyang mga ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan siya ay nagpasa ng krus at siya ay hinagupit at pinahirapan hanggang sa siya ay ipako doon sa krus ng Kalbaryo upang matubos ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo sa amin ay ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang nag-alay ng kanyang buhay at tumubos sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa kanyang kamatayan. Maraming salamat at patuloy mo kaming binibigyan ng pag-asa sa buhay na ito. Salamat sa kanyang paghihirap na kami ay nagkaroon ng panibagong buhay. Salamat at pinasan niya ang bigat ng aming mga kasalanan upang kami ay huwag nang mabuhay pa sa kasalanan. Salamat, Panginoon, at binigyan mo ng pagkakataon ng iyong mga anak na kami ay magsisi sa aming mga kasalanan. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, at kami ay naging bahagi ng iyong banal na iglesia. Ito po ang aming hinihiling at dalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Kasama po sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay ang pagkakaloob natin. At ito ay isang pamamaraan ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa Kabanatang 8, ay ating mababasa rito. Nais ko pong basahin mula sa talatang 1, patuloy na ganito po ang sinasabi. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok, sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Nalubhang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pagkikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan,
kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang mga taga-Macedonia, katulad po ngayon, ay dumanas din po ng napakaigpit na pagsubok. Ngunit makita natin doon, mga kapatid, na sila po ay nag-volunteer doon sa pagkakaloob doon sa mga nangangailangan. Sa panahong ito, marami pong nawalan ng trabaho at nasa maigpit na pagsubok ang iglesia, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ngunit sa pamamagitan po ng itinuro ng ating Panginoon, katulad ng mga taga-Macedonia, ay masaya pa rin ang bawat isa sa atin sa ating pagkakaloob. Kasi katulad ng sinabi ng Panginoon, pinakita niya ang dakilang halimbawa sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanyang mismong sariling anak upang ang bawat isa sa atin ay matubos sa ating mga kasalanan. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, muli Panginoon ay lumalapit kami sa inyo. Nagpapasalamat po kami na muli sa umagang ito ay nakapagdaos kami ng pananambahan, maging ito man Panginoon ay sa mga bahay-bahay. Ngunit kaisa kami Panginoon, nagkakaisa po ang aming mga puso sa pagsamba po sa inyo at pagpupuri. Nawa kayo po ay tunay na nalugod. At ganoon din Panginoon, hindi lamang itong aming mga sarili ang aming inihandog, kundi amin din pong ibinabalik, Panginoon, ang ilang bahagi ng inyong mga biyaya na ipinagkakaloob sa amin bilang pagkilala sa inyong kabutihan. Hindi po ninyo kami pinababayaan. At nawa, Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming mga abuloy na ito. At nawa, Panginoon, makakatulong ito sa mga gawain ng iglesia. Hindi lamang po, Panginoon, sa pagtulong sa aming mga kapatid na nangangailangan din, kundi sa iba pang gawain katulad ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita doon sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon. Aming hiling na kayo ang patuloy na magkaloob sa pangangailangan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Mahal po ninyo kami at kami ay umaasa na nandyan palagi ang inyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga nawalan po ng hanap buhay, Lord, magbukas po kayo ng mga opportunity upang sila po ay muling makakasumpong. At nawa, Panginoon, ang mga pumapasok, hinihiling din namin, Panginoon, na kayo rin ang siyang mag-bless sa mga kumpanya na amin pong mga pinapasukan. Ang mga may karamdaman, Lord, hinihiling namin, hipuin po ninyo sila, batid namin na kilala ninyo, Panginoon, ang bawat isa na sa ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyong pagpapagaling. Yes, Lord God, napakabuti po ninyo. At kami ay patuloy na umaasa na ipagkakalob po ninyo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hail, I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail, I will dance forevermore. For our closing song, let's sing As the Deer.
Tayo pong lahat, mga kapatid, ay dadako na sa ating closing prayers. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Muli, O Diyos, marami pong salamat dahil nagawa po namin, Panginoon, na sama-samang manambahan sa inyo sa umagang ito. Bagamat kami, Panginoon, ay magkakalayo, subalit kami pinag-iisa ninyo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Dalahin po namin, Panginoon, na patuloy nyo kaming ingatan, patuloy nyo pong gabayan sa aming mga kanya-kanyang tahanan, at patuloy rin po, Panginoon, na hindi pagkukulangin. Sapagkat nakaraan na po ang maraming araw at buwan, kami po ay inyong iniingatan at hindi pinagkukulang. We praise you, O Lord God, for that. At nawa, Panginoon, hanggang sa susunod na linggo na aming pananambahan, patuloy niyo po kaming ingatan. Ito po, Panginoon, aming samos, sa pangalan. Amen. Ating tanggapin ang pagpapala. In the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all.